Pinaigting ng TDRO ang ordinansang nagbabawal sa pagdaan ng mga e-bike, e-trike, pedicab at tricycle sa ilang kalsada sa Batangas City. Alamin yan sa report ni Denise Abante. Pampasaherong jeep, delivery trucks, van at mga pribadong sasakyan. Ilan lamang yan sa mga sasakyang araw-araw dumaraan sa mga pangunahing kalsada sa lungsod ng Batangas. Sa tala ng Transportation Development and Regulatory Office, nasa humigit kumulang 20,000 mga sasakyan ang dumaraan dito sa bahagi ng Lawas Junction araw-araw. Mabibilis at malalaking sasakyan mula sa iba't ibang bayan. Kaya ang pagbabawal sa mga e-vehicles at tricycle dito sa bahaging ito ng kalsada, kanilang pinaghihigpitan. Unang-una po, ito ay nakapaloob sa ating Batangas City Traffic Ordinance of 2020. Pinagbabawal sila sa pagdaan sa mga national highway. Pero paglilinaw lamang po, ito po ay pinapatupad nationwide. Ang dahilan po doon for safety reasons. Kasi ang national highway po, kalimitan, ang mga dumadaan dito is ang speed limit is 40 and above. Ito pong mga tricycle, itong mga mababagal na sasakyan ay magiging sanhi ng aksidente. Batid daw ng tricycle driver na si Mang Bernabe ang mga ipinatutupad na batas trapiko sa lungsod. Sa kanyang mahigit 15 taon daw na pagmamaneho, pag-iingat sa kalsada ang kanyang pangunahing isinasaisip para sa kanyang kaligtasan, gayon din sa kanyang mga pasahero. Isa siya sa mga pabor sa pagbabawal ng mga e-vehicle at tricycle na dumaan sa mga highway. Okay lang naman. Dahil magaling, ligtas din ang mga tricycle kung pagbabawal ng direksyon. Mas ligtas. Pagbawal, ibawal talaga. Mahal ang huli ngayon. Iba naman ang sentimiento rito ng e-truck user na si Nanay Evelyn. Pang-service ng mga bata at nilang mag-asawang senior citizen ang pangunahing dahilan ng pagbili ng e-trike. Mas madali raw kasi ang transportasyon na lupa at hindi na kailangan ng gasolina at lisensya kapag ito ang ginagamit. Kaya ngayong may paghihigpit sa mga daraanan ng e-trike, mapipilitan na lang daw silang mag-commute. Kasi dati diretso lang kami. Ngayon iikot ka pa ng malayo para lang makapunta sa pupuntahan. Okay naman. Para at least nasunod na rin sa batas para wala nang problema. Bagamat hindi pa nanghuhuli sa ngayon ang Transportation Development Regulatory Office o TDRO dahil gumugulong pa raw ang pagpapalawig sa ordinansa tulad ng paglalatag ng mga alternate routes para sa mga e-trike, e-bike, pedicab at tricycle, patuloy sila sa pagpapaalala sa mga sumusuway sa batas trapiko. May mga nakapaskil na ring paalala sa mga kalsadang bawal ang pagdaan ng mga naturang sasakyan. Sila po'y ating ginaguide, wina-warningan, iginaguide natin sila sa mga alternatibong ruta kung saan maaari silang dumaan at mas safe silang dumaan. Although hindi pa natin sila hinuhuli, sa ngayon more on information dissemination, kinakausap, pinapayuhan na huwag dumaan doon para sa kanilang kaligtasan, nang sa ganon ay mas mapanatili ang kaligtasan nila sa kalsada. Kasama si J.R. Manjares, Denise Abante, Balitang Southern Tagalog.